Ayan, magandang gabi. Nagsimula na naman tayo dito. 'To tanggalin natin 'tong ano. So, nandito 'yun yung ano, isang kasama ko, yung last video ko ginawa. So, 'yun. Tuturuan ko siya dito sa fresh, sa pagbabaklas dito. So, galing siya sa supermarket. So, salute ako sa taong 'to kasi gusto niya matuto sa pagbabaklas sa fresh. So, ayan, ito 'yan yung ano. So, tinuro ko sa kanya 'to, pagtatanggal ng ano, tenderloin. So, kaya pasensya na kayo kasi mahaba ako magawa ng ano. So, ang reason ko dyan is to high cost. So, i-high cost natin yung value yung ano. So, mas malaki yung value ng high cost natin. Yan. And then, tampalin, tinanggal natin dyan. Tinuro ko sa kanya. So, dyan mo daanan yung knife. So, and then, yan. So, yan, natanggal na natin. So, ito babalik siya for tomorrow. Para sa deboning. So, tuturuan ko naman siya regarding sa deboning. So, tinignan ko yung ano niya sa pagde-deboning. So, hirap siya sa pag zero sa ano, sa pag zero sa item. So, yan, tinanggal ko tong anong to, tong tampalin. So, yan, at saka yung kulaning yon. So, ito, sa pata hind. So, yan, tinanggal natin yan. Diretso lang natin tinanggal. And then, yon, after nang matanggal natin yan, so, pinakita ko sa kanya yung ham leg, so pigi. O yan, tinanggal ko yung ibabaw, top. So, then, tinanggal natin yan para malinis tignan. So, then, yung the same pa rin na ginagawa ko, tatanggalin yung excess na fat sa baba. And then, ito yung ano, so, diretso lang natin papasok sa ano, para makuha natin. So, kinuha ko sa kanya dyan, pinakita ko sa kanya, 2 joint. So, yan, kinat ko yung 2 joint para may guide siya. So, pinakita ko sa kanya. So, tinaas ko yung knife para makita niya na yung position ng ano, para pair or pantay yung gayat. So, tinignan natin yung daan niya ng ano, then para pag once na binali ko siya, o yan, okay na yan. And then, yan. Yan, okay, naka-separate na yung ham leg and then yung ating kalahati ng ano, ng karkas. So, ito, tanggalin natin tong ano, pata front. So, sa pata front, yan, para makita natin, para matanggal tong pata front na to. Iniwa ko lang siya, so para pantay yung ano. Once na binagsak ako ng itak, so pantay yan. And then, yan, pinakita ko sa kanya sa rib shoulder. So, bumilang siya ng ano, 4 ribs para pag kinat natin hanggang sa likod. So, okay yan. So, yan, papakita ko sa kanya yung pagkat dyan. Tinuro ko yung padaanan. So, yan. So, yan, naputol ko na. And then, after this na matanggal ko dito, kasi magte-trade test to si Kabaro. Sa trade test naman, headless naman kasi ang binibigay nila. Okay, yan, para alam ng ano, headless naman, unlike dito sa amin, dito sa ano, super sa wet market. So, may ulo naman sa Giant. So, tinanggal natin yan yung ano, part ng ulo. So, joint lang. So, sinabi ko sa kanya, diretso mo lang yung knife mo and then joint lang. Ano natin yung joint. So, yan. So, tinanggal ko yung part ng kulane. Ito, tinanggal natin yan. Yan. So, yan. So, separate natin yan. Tsaka tanggalin natin yung part ng taba. O yung kulani pa rin yan. And then yung laylayan ng ano, ng taba sa leg. So, tanggalin natin yan. So, yan. Papakita ko sa kanya rito, yung sa part na to. Yung pagtanggal sa rib shoulder. So, bilangan natin yung ano, support shoulder. So, tutusukin ko yan or ano, para makita niya yung ano, guide. So, pababa. And then, hila pa ano. Kasi, soft bone naman kasi yung part ng dulo niyan. Depende sa ano, sa pagpaka-split ng baboy. So, yan, same pa rin yung ginawa ko sa part ng ham leg. Tinaas ko yung knife and then ginawa ko sa ibabaw. Then, dinapat ko lang doon sa may tapat ng joint ng ano. Yan, tinuturo ko sa kanya yung joint. So, yan. Ganun lang. So, pinilit ko yung ano, daanan yung bones kasi si splitter, ewan ko. Siguro makapal lang talaga yung pagkabuto ng baboy. So, inangat ko siya. And then, hindi ko yung ano. So, sabi sa kanya, pag ganyan, pwede naman natin i-bend natin yan. As long as hindi natin masisira yung ng baboy. So, yan. Pagka-bend mo yan, so, mapuputol na mas madali natin mapuputol yan.
Okay, then after that, so ayan, sa part na 'to, so magtitimbang ako diyan, eh. So titimbangin natin yung baboy diyan and yun, at yun maraming maraming salamat talaga sa ano, sa tiwala na binigay ni Kabaro sa akin at sa mga suporta ng mga binibigay ng mga subscriber ko o followers ko sa YT or sa Facebook page man 'yan. Maraming maraming salamat kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko talaga mararating 'tong ano 'to, sa narating ko sa ngayon kahit pa ako ay baguhan lang o content creator na na na, na nakikilala na paunti-unti. So maraming maraming salamat. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, yung mga idol ko at yung mga viewers ko and then yung mga followers ko at mga kabutcher ko, kayo mga talagang tunay na idol ko. Kasi kundi dahil sa inyo, wala naman kaming ano, kundi yan, walang suporta nyo, wala talaga. So, kaya maraming maraming salamat sa full support at sa pagbibigay nyo ng ano sa amin, sa akin, lalong-lalo na sa akin. At siyempre sa pamilya ko, malaking malaking tulong to na kahit pa paano nagkakameron ako ng extra income o sabihin na natin na medyo kumikita o at least nababawasan yung aming expenses dahil sa kinikita ko. Okay. Yun, anyway, balik tayo dito sa anong to, sa part na to. So, binaba ko na yan at ituturo ko naman sa kanya pag ano, pagbabaklas diyan. So, yan dito sa ano. So, yan, tuturo ko sa kanya. Sabi ko ganyan sa pantay pitcho sa amin dito sa palengke, kaya ang setup niyan. So, pantay pitcho yan. Tinatanggal namin. So, tingnan natin yan at papakita ko sa kanya. Yan. Ayan, tinanggal na natin yan. So, yan, part na yan, natanggal natin pantay pitcho. So, pinakita ko sa kanya yung standard namin ng cutting dito. So, yan. And then, yung ribs, so pinihit lang natin sa ribs. So, nagugulat siya pag nasa video daw para daw madali ang pagkakat. So, kaya nga sabi ko, depende na naman kako yan sa ano, kung maabilidad or madiskarte ka sa pagputol or sa pagbubutcher. Malalaman mo naman kung professional na tao. Hindi mo naman kailangan magpasikat sa harap ng ano, ng ibang tao. So yan, papakita ko sa kanya dito kung paano mag-debone. So yan, ganyan ang ginawa ko. Pinush lang natin ng knife. Yan. At may extra pa. Push lang natin ng knife yan. Yan. Then papasok natin yung knife sa loob. Yan, pupush lang natin para mas malinis siya pag dinaanan ng kutsilyo. So yan, knife, binalagbag natin. So para ganyan natin yan sa ano, para madiretso natin. Yan. After that, yan, kailangan malinis natin yung ano. Pasensya na kayo, medyo maingay dito. Okay, wala kasi ako mga postuhan. So, yan, anyway, diretso tayo. Yan, nilinis natin yan. At after din, malinis yung side and then yung sa ilalim. So, parang kakayurin mo siya eh. Okay. Ah, para malinis mo and then pupush lang natin ng konti. Konti lang. Konting lakas lang ibibigay natin para lang umangat yung ano. After ng maangat natin yan, so papakita natin yung lamad na sa baba para lang makita nila na yung lamad din sa may part ng baba is magiging malinis. So para maging 0-0. So kaya nga sinabi ko sa kanya, kung sa motor ang kita, paano mag 0-0 ng ano, 0-0 value yung ano, yung buto. So yan, tinanggal natin yan, kinayod lang natin ng konti. After nung makayod natin yan ng konti, papakita ko naman sa kanya yan na hilahin lang natin. Yan, okay. Pag alam mo lang medyo maluwag na yan, hilahin lang natin. Pinakita ko sa kanya dyan na paghila ko ng ano, yan, umangat na yung buto. So, yan, twist mo lang ng konti. Medyo puwersahin natin ng konti dyan sa part na yan. So, pasok natin yung kamay natin para mas malinis yung ano, yung matatanggal natin and then 0-0 talaga. Yan, pihit lang natin yan. So, pasok uli. Yun, alright, nice one. And then, yun, konting twist. Yan lang naman kasi yung ano, blade. Sure, yun, malinis talaga. And then, after that, napakita ko sa kanya dito yung ano, sa cutting ng sa ham leg naman. So,
Sa ham leg naman, so sa pigtail, so ginawa ko ang pigtail nito, medyo nilakihan ko. Ginawa ko siyang ano, so high value din ang ginawa ko dito kasi pigtail convert to pork chop. So ginawa ko conversion nito na pork chop. O yan. Kaya pag ikaw ay sabagay alam naman niya to. So you shout out sa mga galing supermarket. Conversion 'yan ng ating ano sa pigtail. Siguro naman may gumagawa pa rin 'yan sa mga ibang ano. 'Yan ang ano niyan. So 'yan. May pork chop na tayo. Gamit lang ang pigtail. So yung the rest na matitira niyan is bones na lang. Kung may ano naman, okay. And yun, pinakita ko sa kanya yung cutlet. So yung tatamaan nung ano, may hilom kasi yan eh. So pag natanggal mo yan, yun no, 'di ba? Makikita natin yan yung pagtanggal, paghiwa mo pa lang diyan, hindi tinamaan yung cutlet. So ibig sabihin malinis yung ano, dinaanan mo. So cutlet isang part ng ano yan, ng pigi na tinatanggal natin sa ano. So shout out uli sa mga taga supermarket diyan, yan. At sa mga kabaro natin diyan, yan. Saludo ako sa mga kabutcher ko diyan. Anyway, balik tayo to. Tatanggalin natin tong part ng kaldo or ano, zero din natin. So, actually, nahirapan ako dito dahil kasi umiikot na ako diyan eh. Pero okay lang naman. Yan, yan. So yan, natanggal na natin. So yan. Yan din yan, malinis na. So yan, sa part na yan, natapos na natin yung ano natin, obligation natin dyan. So then tinanggal natin yung pinaka dulo ng ano na, so naiwan. Yan. And then, dito sa part ng pork belly at saka pork chop, so tinuro ko sa kanya ang cutting ng standard pagdating sa trade test. So, dadaanan mo yan, yung gilid na yon. So yan, tinuturo ko sa kanya yung side na yan, hanggang sa ilalim. And then, hanggang sa maubos mo yung pinaka-back niya, ng likod. So, magsisimula, diyan yan. So, yan, dyan ang simula. Then, pihit ka pa ano. Yan, okay. So, paano, nagkameron siya ng idea. Kasi mas maganda yung nakikita niya ng actual at para nalalaman niya kung saan niya padadaanan ng net niya. So, after niyan, ako na yung gagawa niyan. So, gamitin ko na lang itak. Sabi ko, may order na kasi. Actually, may order na lahat ng anong yan, ng karning yan. Kaya hinayaan ko ng ano, na ako munang gumawa. So yan, ito pa gagawin ko na yung pork chop at ano. So taga lang na ano, anahin lang natin, hatiin lang natin. Yan. Medyo nilakihan ko yung ano. Yan. So after that, na mahiwa ko to. Yan. Matanggal natin yung separate yung pork loin to ano, pork belly. Tinanggal natin. So yan. Natanggal na natin yan. And then, yan. Yun mga kalamerda, nagawa na natin. So nakita niya na, so nagkameron siya ng kahit paanong idea kung paano magtanggal dito sa fresh. And then bukas siya naman tuturuan ko to no, primer cuts to deboning. So sana matuto pa siya, sana mahabol pa niya kasi mas maliit na yung limit ng oras niya para maipasa niya yung video niya. So hopefully makapasa and good luck sa iyo, kabaro. Ayan. Maraming salamat ulit sa mga aking followers at sa mga subscriber ko diyan. So, sa full support na binibigay niyo sa akin. And then, yan, nagkwento-kwentuhan pa kami diyan. So, maraming salamat ulit at ingat kayo palagi and God bless.